po ng mga batikos at mga isyong kinakaharap ng Pangulong Duterte ni Tatay Diggs at ng kanyang administrasyon. Sabi po ng ilan noon, nung kaupo pa lang Pangulo, let's wait and see. After 2 years going on his third year, bababa na yung approval at trust rating ng Pangulo. Bayan, sabi po ng Pulse Asia, nung sinurvey nila nung December 14 hanggang 18 yata yung 21, lumalabas, si Pangulong Duterte tumaas pa lalo ang kanya rating. From 76, umakyat ulit sa 81. Eh di ba bumaba ito bahagya? Sa kabila ng mga lintik na yung mga presyo ng bilihin, di ba? Tumaas, napakataas. Yung mga tinatawag na train law, yung mga yung mga human rights, nagngangaw-ngaw, nagnangak-ngak, mga oposisyon, kaliwat kanan. Despite the fact ng pag-aalburuto ng oposisyon, tumaas palalo ang rating ni Tatay Digong to 81%. Lumalabas bayan na kung hindi isa siya sa mga Pangulo, siya ang natatanging Pangulo na nami-maintain ang trust rating na mataas. Wow, ang bigat! For 2 years in a row, going on third year. Kaya, Pihay, palakpakan muna tayo dyan. Ay, congratulations po, Mr. President. Eh, ang tanong nga ng karamihan, bakit? Ano ba ang ginagawa ni Pangulong Duterte? Ba't patuloy ang pagtaas ng kanyang trust and approval rating? Eh, mamaya ho, tanungin natin ang Pulse Asia, ano ba ang nakikita ng mga kababayan natin? Ha? Ano ba ang nararamdaman? Siguro napakamanhid mo na. O siguro engot ka kung hindi mo maramdaman. Sinabi na nga, change is here, change is coming. Hindi mo pa rin maramdaman. Eh, buang ka.